Napansin mo ba ang dali-dali mong madistract, ang hirap-hirap mag-focus at parang laging kulang ang disiplina mo? It is not just you. Discipline actually got harder today. Mas mahirap na magkaroon ng totoong disiplina ngayon at mali ka ng akala. Hindi ito gawa lang ng social media, internet at iba pang distraction. May mas malalim na dahilan na hindi nila sinasabi sa iyo. At sa video na ito, i-expose ko sa iyo kung paano dinisenyo ang environment mo upang sirain ang disiplina mo at tuluyan kang ikondisyon ayon sa sistema nila. Malalim at makahulugang usapin na naman ito. Kaya mag-subscribe ka na and help us expand our brotherhood to 100k subscribers soon. Let's begin. Akala ng maraming lalaki, social media at distractions ang problema kaya mahirap maging disiplinado sa panahon ngayon. Ngunit surface level knowledge lang yan dahil ang totoong problema ay ang disenyo ng environment o society na ginagalawan natin. Instant dopamine is everywhere na para bang dinisenyo upang i-hijack ang utak mo. Effort is optional but reward is immediate. Konting scroll mo lang, entertainment na agad yan. Spike up na agad ang dopamine mo. Konting click mo lang, validation na agad. Konting tap mo lang, pwede ka na agad may stimulate. Hindi mo na kailangan maghintay. Wala na ring struggle. Makakaramdam ka na agad ng dopamine rush. Ganyan nakadisenyo ang sistema natin ngayon. Kaya sobrang hirap maging disiplinado dahil sobrang dali lang i-reward ang sarili natin. Nasusundan mo ba yan? Ang disiplina, hindi yan switch na bubuhayin mo lang basta-basta. Nangangailangan yan ng sakripisyo at delay. Kailangan matuto ka munang maghintay at matuto kang magtiis. Ngunit paano mo gagawin yan kung ang lahat ng bagay sa panahon ngayon ay instant na? Lahat makukuha mo na agad nang hindi nahihirapan o naghihintay. Gusto mo ng intimacy? Di mo na kailangan ng partner. Manood ka lang ng porn. Ayos na. Gusto mo ng success? Manood ka lang ng mga motivational videos. Makukuha mo na agad yung pakiramdam na parang successful ka. Gusto mo ng mabilis ang pera? Napakarami diyang online scammer o online suga. Easy money agad. Tayo pa namang mga Pinoy, gusto natin instant agad. Paano ka magbibuild ng discipline ngayon kung yung mismong environment mo ay dinisenyo upang hindi ka maging disiplinado? Nasusundan mo ba yan? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ka talaga distracted? Na kondisyon ka lang talaga ng paligid mo. Hindi mahina ang focus mo, sadyang naging dependent ka lang sa constant stimulation ng mundo. Una, silence feels uncomfortable. Hindi mo na kaya yung tahimik na paligid kasi nasanay ka na sa magulo, maingay at sa maraming nangyayari. Pangalawa, boredom feels unbearable. Kapag nalobat ang cellphone mo, hindi ka na mapakali. Pakiramdam mo, pinarurusahan ka, di ba? At pangatlo, stillness feels like something is wrong. Kapag wala kang ginagawa, dyan mo lang napapansin na parang walang nangyayari sa buhay mo, di ba? Pakiramdam mo, unproductive ka dahil kulang ka sa disiplina. Ngunit kapag distracted ka na naman ng cellphone mo ng mga content na pang entertainment at ingay ng virtual reality, limot mo na ulit yung totoo mong problema, hindi ba? Napansin mo rin ba, karamihan ng tao ngayon, bihira na yung nakafocus sa iisang gawain. Nagsisipilyo ka habang nagse-cellphone, kumakain ka habang nagse-cellphone, tumatae ka habang nagse-cellphone.
no deep focus, no real progress, no satisfaction. Dahil pwede mo namang maramdaman na nagiging disiplinado ka, ngunit ang realidad, hindi naman talaga. Bibigyan kita ng halimbawa niyan. Una, watching self-improvement videos. Habang nanonood ka, pakiramdam mo nag-i-improve ka, pero wala ka naman talagang ginagawa. Nanood ka lang. Dahil pagkatapos ng video na ito, scroll ka na lang din ulit mamaya, di ba? Walang application. Pangalawa, planning instead of executing. Kapag nagpaplano tayo, akala ng utak natin may nangyayari na. Ngunit ang totoo, plano pa lang talaga. Tapos ipagsasabi mo sa iba yung plano mo, makakatanggap ka ng papuri, spike up na naman ang dopamine mo, pero wala namang na-execute ni isa sa mga plano. You are getting the feeling of progress without the actual progress. Naunawaan mo ba yan? Noong una, kapag wala kang disiplina, mamamatay ka dahil ang disiplina noon ay pang survival. Ngayon, optional na lang. Food is easy. Ang daming instant dyan. Kahit busog ka na, ang dami pa ring pagpipilian. Comfort is constant. Sobrang komportable na ng modernong pamumuhay. Kahit mahal ang mga bilihin, may pambili ka pa rin ng mga hindi mo kailangan. Tama, hindi ba? Basta may trabaho ka at kumikita, unti-unti mo nang makakalimutan yung mga pangarap mo. Kasi nga, naging komportable ka na dyan. Di na kailangang disiplinahin ang sarili kasi mahihirapan ka lang. Your brain doesn't feel urgency anymore. Bakit ka pa magpupursige kung komportable ka naman na, hindi ba? Kaya mo lang naman napapansin na parang kulang ka sa disiplina dahil deep inside of you, you want to grow. But at the same time, you are too comfortable. Discipline is not just a habit problem, it is a direction problem. Naunawaan mo ba yan? Kung gusto mong maging disiplinado, kailangan mong matutong magsakripisyo at dumaan sa paghihirap. Ngunit paalala lang, without purpose, discipline feels pointless and effort feels forced. Para kang nagpapakahirap para lang sa wala. Iiwasan mo rin yan. Matthew 6 verse 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Lagi kong paalala yan, dahil kung hindi yan ang magiging sentro ng pagpupursigi mo, makamtan mo nga ang lahat, ngunit mananatiling may kulang sa sarili mo. Kahit gaano ka kadisiplinado, pakiramdam mo, pointless ang mga hinahabol mo. Kaya yung disiplina nasasayang, nagpapakahirap ka lang para sa wala. Because without something higher to aim for, discipline feels like suffering with no reason. Nauunawaan mo ba yan? Una, reduce artificial stimulation. If everything feels good, nothing feels meaningful. Naunawaan mo ba yan? Bawasan mo ang pag-consume ng mga contents na nakakabulok lang ng utak. Mas maging grounded ka at gawin mong cheap ang source ng dopamine mo. Hindi yung puro cellphone, entertainment at alcohol lang. Pangalawa, reintroduce discomfort. Simulan mo ng mag-gym o tumakbo kahit hindi mo gusto. Gawin mo yung mga bagay na mahirap gawin dahil dyan mo mare-reprogram ulit ang utak mo. Subukan mong bitawan ang cellphone mo at tiisin mo ang boredom. Labanan mo dahil mental training na rin yung ginagawa mo. Pangatlo, do one thing fully. Kung may gagawin ka, ibuhos mo lahat ang focus mo doon. Wala munang distraction na kasabay. One at a time lang muna. Kung kumakain ka, itaob mo muna ang cellphone mo at i-enjoy mo ang pagkain mo. Sa ganyan kasimple ka lang magsimula. At pang-apat, build something real.
Discipline grows when it has purpose. Naunawaan mo ba yan? Kung magiging disiplinado ka sa maling bagay, wala ring kwenta yan. Dapat ang disiplina mo ay nakalinya sa purpose mo upang ito'y mas maging makahulugan. You don't need more motivation. You need less comfort. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka naging mahina, naging mas malakas lang ang environment mo kaysa sa'yo. Nasusundan mo ba yan? Kaya kung gusto mong manatili sa disiplina at growth mo, mag-subscribe ka na at tumutok ka sa channel na ito. Dahil dito, hindi masasayang ang oras mo. May totoong kahulugan bawat bitaw. Walang halong ego, walang halong kayabangan, at walang halong kabulastugan lang. We aim for real meaning, real growth, and real improvement. So hit the like and subscribe button and help us expand our brotherhood to 100k subscribers soon. And also drop your comment kung paano ka nakarelate sa topic na ito. Babasahin ko ang comment mo at tandaan mo rin, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, maraming ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.